Itian po natin ang ating katabi. Pakisabi po sa katabi, blessed ako, ikaw ang katabi ko ngayon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Narinig po natin ang ating ibanghelyo tungkol po sa hinihiling na mga sakripisyo at pagpapasa ng krus upang maging tagasunod ni Jesus. Nararanasan po natin yung mga paghihirap sa buhay, yung mga krus sa buhay. Ang unang dahilan bakit tayo nahihirapan sa buhay o pumapasa ng mga krus sa buhay dahil sa mga maling pasya natin sa buhay. Dahil sa mga pagkakamali natin. Kapag ikaw ay palasugal, nararanasan mo na nauubusan ka ng pera na pwede sanang pangkain, pampaaral ng iyong mga anak. Kapag meron kang bisyo, mararanasan mo na naaapektuhan na ang iyong kalusugan. Kapag mahilig ka sa mga bawal na pagkain, chicharon, yung mga binibigay ni Brother Erwin, dinuguan dito si Brother Erwin. Yan, sisingiling ka ng kalusugan mo, May mga paghihirap na dulot ng kasalanan o dulot ng mga maling pasya natin sa buhay. May mga paghihirap naman, pain and suffering that all of us experience as human beings. Nararanasan nating lahat na magkasakit. Nararanasan nating lahat yung sakit ng pagpapaalam, yung sakit na mawala ng isang mahal sa buhay. Kailangang danasin natin ito. Kailangang pagdaanan natin ito sa buhay. At merong mga sakripisyo na kailangan nating gawin bilang pagpapahayag ng pagmamahal. Yung pagbubuntis. Kagawad, buntis ka ba ngayon? Hindi. No? Yung pagbubuntis, baka si Sister Lita, Yung pagbubuntis. Kaya mo pa, Sister Lita, 80. Ilang taon na? 85. 87. 98. Kailangang magbuntis, dalhin sa sinapupunan ng 9 na buwan para makapagbigay ng bagong buhay. Alam niyo po, sabi ni Cardinal Tagle, yung airport daw, sa maraming tao, masayang lugar, kasi yung mga mahilig pumunta sa ibang bansa, mahilig mamasyal. Pero sabi niya, maraming pagkakataon din, ang airport ay lugar ng luha. Lugar ng pagpapaalam. Sabi niya, sa ibang bansa, yung mga magulang, kailangang iwan ng pamilya kasi hindi na nila mahal. Pero sabi niya, bakit ang mga Pilipino, kayang iwan ang pamilya dahil sa mas malalim na pagmamahal. Titiisin yung hirap, titiisin yung ginaw, titiisin yung lungkot dahil sa pagmamahal sa pamilya. Merong mga hirap, sakripisyo at krus na dinadala natin dahil kailangan natin itong pagdaanan, lalo na kapag isa kang taong nagmamahal ng totoo. At ikatlo, nakakaranas tayo ng paghihirap. We experience pain, suffering. We go through sacrifices. We carry our cross because of discipleship. Dahil sa pagsunod natin kay Jesus. At ano ba yung idinudulot sa atin ng krus? Ano ba yung idinudulot sa atin ng krus? Minsan po ay dumalaw ako sa isang kamag-anak sa isang ospital sa may Quezon City. At pagkatapos ko pong dumalaw sa aming kamag-anak, ay pumunta po ako sa chapel. At dun po sa chapel, merong krus. Pero krus lang, walang Jesus na nakapako. At meron pong mama doon na ang lakas ng boses niya. Yun pala, yung anak niyang 2 years old may leukemia. May taning na ang buhay.
At sumisigaw siya. Sabi niya, kung ako ang may atraso sa'yo, ako ang pag-initan mo, wag yung anak ko. Wag yung anak ko ang pagdiskitahan mo. Ang Diyos pala ang kausap niya. Parang gustong makipagsuntukan. Yung krus pala, kapag walang Jesus na nakapako, pabigat, sumpa. Pero para sa mga tagasunod ni Jesus, ang krus ay paraan para mahubog tayong maging katulad ni Jesus. Minsan daw ay nagdarasal si Santa Teresa ng Avila at ang nagpakita sa kanya, demonyo, pero kamukhang-kamukha ni Jesus. Tignan nyo nga po yung katabi nyo, sinong kamukha niya. No? Kamukhang-kamukha ni Jesus. Pero habang nakatitig si Santa Teresa, sabi niya, hindi ikaw si Jesus. Hindi ikaw si Jesus. Sabi ng demonyo, paano mong nasabing hindi ako si Jesus? Eto nga, kamukhang-kamukha ko si Jesus. Sabi ni Santa Teresa, ang Jesus ko may mga sugat. Asan ang mga sugat mo? My Christ has wounds. Where are your wounds? At bilang mga tagasunod ni Jesus, tatanungin din tayo ng mga taong nakakasalamuhan natin. Sasabihin sa atin, di ba tagasunod ka ni Jesus? Si Jesus may mga sugat. Asan ang mga sugat mo? Sabi po ni Santa Clara, pinagdiriwang po natin ang kanyang kapistahan ngayon. Si Santa Clara ng Assisi, sabi niya, what we become, what we love. Nagiging kamukha natin ang iniibig natin. And who we love shapes what we become. Nagiging kamukha natin kung sino ang minamahal natin. At kung sino ang minamahal natin, hinuhubog tayong maging kamukha niya. Kaya sabi ni Santa Clara ng Assisi, imitation is not a literal mimicking of Christ. Rather, it means becoming the image of the beloved. An image disclosed through transformation. This means we are to become vessels of God's compassionate love for others. Kapag pinapasa natin ang mga krus natin ng may pagmamahal, nagiging kamukha tayo ni Jesus. Nagiging kaboses tayo ni Jesus. Nagiging kaamoy tayo ni Jesus. At maganda pong ito yung ebanghelyo natin. Ngayon pong ipinagdiriwang natin yung 72nd anniversary ng foundation ng parokyang ito. Alam niyo po, hindi ko makakalimutan ang kung ilang taon na ang parokya sapagkat kaedad siya ng nanay ko. Ang birthday ng nanay ko, August 9, 1951. Mas matanda ng 2 araw ang nanay ko sa parokyang ito. Ang parokya ay August 11, 1951. Kaya nga kung buhay pa ang nanay ko, 72 years old siya ngayon. At natutuwa ako na sa pagdiriwang ng ika-72 taon ng parokyang ito, napakaraming pagbabago. Kitang-kita ang pag-unlad. Aircon na yung sokom, hindi napapawisan si Angelica. Hindi naman yan pinapawisan, no? Kasi ang bewang niya ay 12. Ay, 24 pala, no? Pag pinagsama yung dalawang ruler. No? At yung ating mga sokom ay maginhawa na. No? Malaki ang utang na loob natin sa mga
social communications ministry. Sapagkat nung panahon na hindi tayo makapagtipon sa loob ng simbahan, sila po yung nagtsaga na pumunta dito araw-araw kahit na nakakatakot. Na pwede silang magkasakit. Hanggang ngayon, hindi nahinto para patuloy na mapaglingkuran, lalo na yung mga matatanda na hindi na nakakapunta sa simbahan. Kaya isang malaking biyaya na binabasbasa natin ang ating social communications room. Alam niyo po, isa sa mga hindi ko makakalimutang karanasan dito sa Peña Francia, yung unang-unang tripod, andyan pa ba yun? Yun yata yun, ano? Ang nagbigay ay si Gilbert Carlin. No? Birthday niya, sabi niya, imbis na maghanda ako sa birthday ko, sabi niya, may tutulungan daw siya na mayroong may sakit at bibili niya yung tripod. Kaya nga napakagandang pagpaparangal sa Social Communications Ministry na basbasan ang Social Communications Room. At binasbasan din natin yung choir loft. Iniisip ko paano nakapanig si Sister Baby doon. Dapat makaimbento ng tricycle na pwedeng dumiretso doon. At katabi niya si Sister Bok. Sila yung mga tinitingala natin dito sa parokya na kahit na minsan nahihirapan na dahil sa sakit, nahihirapan na dahil nahihirapan ng lumakad, pero patuloy pa rin naglilingkod. Patuloy pa rin nag-aalay ng magandang musika para papurihan at pasalamatan ng Diyos. Kaya nga may dahilan kung bakit tayo nagkakatipon sa gabing ito. 72 years old na ang parokya at tumatanaw tayo ng utang na loob sa Diyos. At nagpapasalamat tayo sa vision ng ating rektor at pura paroko. Marami pang ipapagawa si Father Herbert, pabahay, maglalagay siya ng beach, tatalunin ng Boracay. Magmamining ka ba rin, Father? At mahalaga po na ang pinuno ng parokya ay may pananaw, vision. At unti-unti, ang bilis-bilis, yung pananaw, yung mga pangarap, unti-unti nakikita natin na nagiging katotohanan. Sabi ni Cardinal Rosales, without vision, we become treasons. Nagiging taksil tayo. At tanda ng katapatan sa paglilingkod, tanda ng katapatan sa pagmamahal sa simbahan, ay yung pananaw at yung unti-unting pagtupad ng mga pangarap at pananaw para sa isang pamayanan. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. At sa diwa ng Ebanghelyo, tinuturuan tayo na ang isang mahalaga pang tanda na tayo ay lumalago bilang isang parokya ay nahuhubog tayo ayon sa pamamaraan ni Jesus. Nahuhubog tayo ayon sa pamamaraan ni Jesus. Napakamayaman po ng naging kasaysayan ng paglalakbay ng parokya. Sayang, wala na po yung ibang mga dinatnan ko ditong mga lola. No? Si Sister Auring ay sumakabilang buhay na. Si Sister Tess Murillo, buhay na buhay pa. No? Nakikita ko siya sa cash and carry, nagsha-shopping. No? At naririto yung iba nating mga lola. No? At sila yung saksi. Magmula nung dumating ang Birhen nung 1892, buhay na sila. No? Napakayaman ng kasaysayan ng Peña Francia. At nililingon natin ito. Kung naalala nyo nung nakaraang taon, sabi ni Bishop Sok, meron daw 4 na bahagi ang pagbubuo ng isang pamayanan. Nararanasan nating lahat tuwing may pagbubuo ng pamayanan. Una,
mayroong pagbubuo. Ikalawa, may pagtutuos. Ikatlo, may pagtayo. At ikaapat, may pagsusugo. May pagbubuo. Kaya nga nagtutulong-tulong, nagsasama-sama, nagdarasal, naglilingkod ng sama-sama, pinagtutulong-tulungang matupad ang mga proyekto ng parokya. Napakayaman ng kasaysayan ng Peña Francia sa pagbubuo. Mayaman din ang Peña Francia sa kwento ng mga pagtutuos. Ayan. Nagkwento si Bishop Sok, di ba? No? Pinuntahan nyo ang Cardinal Sin, no? Dati, no? At marami pang mga pagtutuos, no? Sa pagtutuos, may mga tampuhan, may mga inggitan, may mga chismis, may mga siraan. At dahil sa tunggaliang ito, may mga magtatampo. Di ba kagawad? Natapat na lektor, ah. May mga samaan ng loob, may mga mananatili. Pero pagkatapos mapagdaanan ang pagtutunggali at ang pagtutuos, may pagtatayo. Pagkatapos pagdaanan ng pagtutunggali, pagtatawanan na lang natin yung mga naging tampuhan. Ngingitian na lang natin para kaming mga bata dati. Nagkakasama ng loob, nagkakatampuhan, pero nagpapatuloy pa rin ang paglilingkod sa simbahan. Natututo tayo sa ating mga kapusukan. Itinatayo natin kasi nare-realize natin sa pagtutuos, lahat tayo knockdown. Sa pag-aaway, pare-pareho tayong nagiging sugatan. At kapag naranasan na natin yung pagtutuos, pagtutunggali, hahayaan natin na turuan tayo ng kadiliman. We allow darkness to teach us. Tatayo tayo, matututo tayo sa ating mga pagkukulang at kahinaan sapagkat makikita natin na si Kristo ang tunay na nagbubuklod sa atin. Tatayo tayo ng sama-sama. Pagtatayo. At sa karanasan ng pagtatayo, sabi ni Ronald Rolheiser, para daw yung karanasan ng magulang, pagkatapos ng mga pagtutunggali, sa pagtatayo, sabi niya, ang isang magulang daw, at alam ko karanasan ito ng mga magulang dito, ang mga magulang nararanasan magmula sa pagiging dalaga at binata, nagkakaroon ng paglawig ng puso. The stretching of the heart. Hinuhubog daw tayo ng pagiging magulang. At kaming mga pare, mga tatay din kami. Hinuhubog din kami. At sa aming paglilingkod, pinalalawig yung aming puso. The stretching of the heart. And this is also what happens in a community of faith. At dalawa daw, no, sabi, kapag ka daw lumalawig ang puso, sumasailalim tayo sa paaralan ng pag-ibig. The school of love. At ano daw yung natututunan natin sa paaralan ng pag-ibig? Dalawang bagay daw. We learn the art of welcoming. Sa paglawig ng puso, natututunan natin yung pagtanggap at pagyakap. Hindi ba yung mga magulang, napansin ninyo, bubuksan mo ang puso mo, ang buhay mo, para maging tahanan ng mga anak mo. Kahit na nagkamali yan, kahit na naligaw yan, kahit na maraming mga maling pasya sa buhay, nagdidesisyon ng isang magulang, bukas na bukas ang kanyang mga bisig at ang kanyang puso. At ganito din ang simbahan, lalo-lalo na ang simbahan na ito, dambana ng ina ng mga dukha. At bilang simbahan, bilang dambana, ito ay tahanan. Inuuwian ng mga nagugutom.
Nakita ko kanina ang daming pagkain sa tabi. No? May itlog, may mga gulay. At ganyan ang nanay, bumubusog. Ganyan ang simbahan, bumubusog. Kapag pagod, kapag gutom, kapag tinanggihan, umuuwi kay Inang Peña. Welcome. The School of Love teaches us to welcome. And the School of Love, second, teaches us how to forgive. Nag-ayos ng bangsi, Kagawan. Huhubugin tayo ng pagiging magulang at kasasanayang magpatawad. Sabi po ni Ronald Rolheiser, love is all about forgiving again and again and again. Siguro kaya sinabi ni Jesus, kapag nagpatawad ka, 70 times 7 times. Kasi di ba merong mga taong nakakasakit sa atin, pinatawad na natin, pero kapag nakikita natin, masakit pa pala. Kaya magpapatawad ka ulit. Iniisip ko yung mga mag-asawa na minsan nagkaroon ng kasaysayan, na nagkaroon ng malalim na sugat. Araw-araw nakikita sila, araw-araw parang nananariwa yung panahon ng pagtataksil. Kaya kailangang magpatawad ng magpatawad. At sabi niya, families survive if this is happening. A parent is meant to be the compassion of God, the father of the prodigal son, and the bitter elder brother who embraces the child, not because the child is worthy, but in spite all unworthiness. Meron po akong sakristan dun sa kasalukuyan kong parokya. Medyo nagkaroon po ng problema sa kanyang tatay sapagkat nagkaroon ng bisyo yung kanyang tatay at dumating na sa punto na nasasaktan na ang kanyang anak. Kaya nakiusap siya na dun muna siya sa kumbento. At nung isang araw lang ay lumapit siya sa akin, sabi niya, Father, uuwi na po ako sa bahay namin. Bumagsak na po yung katawan ng tatay ko, may sakit po siya, may sakit sa baga. At sabi niya ay, ayoko pong maging huli ang lahat. Ayoko pong uuwi ako sa amin pag wala na ang tatay ko. Yun pong galit ko sa tatay ko, napalitan na po ng awa at pagpapatawad. At ito yung hinuhubog sa atin ng simbahan, na laging magpatawad, sapagkat mga anak tayo ng isang Diyos na laging nagpapatawad. Pagtatayo. At huli, pagsusugo. Nakikita natin na ang isang pamayanan ay tunay nang lumalago, napagdaanan na yung pagbubuo, yung masakit na pagtutunggali, yung muling pagtayo, handa nang magsugo. Handa nang magsugo. Namumunga na. Hindi na lang tumatanggap, nagbibigay at nagsusugo na. Magandang halimbawa po, pinagdiwang natin bilang bansa yung 500 years of Christianity in the Philippines. 500 years. Ngayon po, nagkalat na sa buong mundo ang mga misyonerong Pilipino. Yung mga domestic helpers, OFWs, no? Sila na ang mga misyonero sa iba't ibang mga bansa. At alam niyo po ba sa Roma, sino po ang kardinal na nakatalaga para sa evangelization of peoples, para sa misyon? Isang Pilipino, si Cardinal Luis Antonio Tagle. Dati po ang mga Kastila ang nagdala ng pananampalataya dito sa Pilipinas. Alam niyo po ba kung sino po ang kinatawan ng Santo Papa ngayon sa Espanya? Isang Pilipino.
si Archbishop Bernardito Ausa. Ang mga Dominikano, isa sa mga unang mga religious congregations na nagtanim ng binhi ng pananampalataya sa ating bansa. At alam niyo po ba kung sino ang pinuno ng mga Dominikano sa buong mundo? Isang Pilipino. Si Father Gerald Francisco Timonel. At ganito din ang Peña Francia. Si Diego, anak ni Ferdi at ni Mary Jane, nasa seminaryo ng mga Pransiskano. At ang pamayanang ito ay bahagi ng isang malaking pamayanan na ang nagtanim ng binhi ay mga Pransiskano. Dati tayo ang tumatanggap, ngayon isinugo na natin ang isa sa mga parokyano ng Peña Francia para maging Pransiskano din. At maraming mga doktor, nurse, guro, barangay officials, hinubog sa sinapupunan na Inang Peña, ngayon naglilingkod sa lipunan. Naglilingkod sa pamayanan. Kami ring mga paring nanggaling dito, hinubog din kami ng pagmamahal ninyo at ng pang-aaway nyo rin sa amin. Hinubog din kami ng inyong pagmamahal. At yung pagmamahal ninyo, ang baon namin sa pagsusugo sa amin sa iba't ibang mga pamayanan ngayon. Lagi kong sinasabi, sa Peña Francia, nakilala ko ang maraming pinakamababait na taong nakilala ko sa buong buhay ko. At hinubog ako ng pagmamahal ng mga taga Peña Francia, baon-baon ko ito saan man ako magpunta. Magmula sa pagtanggap, nagsusugo na ang Peña Francia. Kaya nga maraming dapat tayong ipagpasalamat sa Diyos. At sa lahat ng ito, ang tugon natin, salamat sa Diyos.